Magandang hapon mga bata at mga kapatid. Ating kilalanin sa araw na ito ang debosyon sa kabanal-banalang puso ni Jesus. Ang debosyon sa banal na puso ni Jesus ay aktibong isinasagawa tuwing unang Biyernes ng buwan. At maraming mga parokya ang nakatuon sa banal na puso ni Jesus bilang punong patron natin. Ang debosyong tulad nito ay naging bahagi na ng ating buhay Katoliko mula nang dumating ang Kristyanismo sa ating bansa at patuloy na umuunlad ito hanggang sa ngayon. Ang debosyon sa banal na puso ni Jesus ay ang unang Katolikong debosyon, kung saan hiniling at itinatag ito mismo ni Hesukristo sa pamamagitan ng kanyang malinaw na mga tagubilin kay Santa Margarita Maria Alacoque, isang Madreng Pranses na pinagpahayagan niya upang palaganapin ang debosyong ito sa buong mundo. Ang Panginoon ay gumawa ng kahilingan dahil sa pagnanais niyang makilala, mahalin, igalang at sambahin ng lahat ng mga Katoliko. Nais niyang maitaguyod ang kanyang paghahari sa puso ng lahat sa pamamagitan ng ating pag-aalay sa debosyon at pag-ibig sa kanyang banal na puso. Wala siyang maitatangging kahilingan sa mga nagsasagawa ng debosyong ito. Ang mga tagubiling ito ay matatagpuan sa kilalang 12 pangako ng banal na puso ni Jesus. Isa-isahin natin ang 12 pangako ng banal na puso ni Jesus. Una, pagkakalooban ko sila ng lahat ng biyayang kailangan nila sa kanilang kalagayan sa buhay. Pangalawa, pagkakalooban ko ng kapayapaan ang kanilang mga tahanan. Ikatlo, aaliwin ko sila sa lahat ng kanilang kalumbayan. Ikaapat, ako ay magiging tunay nilang sadlakan sa buhay, lalo na sa oras ng kamatayan. Ikalima, pagpapalain ko ang lahat nilang mga gawain. Ikaanim, ang makasalanan ay makatutuklas sa aking puso ng dagat ng walang hanggang awa. Ikapito, ang mga matamlay na kaluluwa ay mag-aalab sa pananaimtim. Ikawalo, ang dating maalab ay lalong magniningas sa mataas na kabanalan. Ikasyam, bebendisyonan ko ang lahat ng puok na doon ay nagtatanghal at dinadakila ang larawan ng aking mahal na puso. Ikasampu, pagkakalooban ko ng init ng diwa ang mga pari upang mapalambot ang lalong matigas na puso. Ikalabing isa, isusulat ko sa aking puso upang doon ay di na mapapawi kailanman ang lahat ng magpapalaganap ng debosyong ito. Ikalabing dalawa, ang bawat makinabang sa 9 na unang Biyernes ng buwang sunod-sunod ay pagkakalooban ng makapangyarihang pag-ibig ng aking puso, ng biyaya upang makapanatili sa grasya ng Diyos hanggang wakas at hindi mamamatay kundi makatanggap muna ng mga sakramento. Ang aking mahal na puso ay magiging tiyak na takbuhan nila sa kanilang huling sandali. Mabilis na kumalat ng debosyong ito mula sa Pransya hanggang sa buong mundo matapos idaos ni Pope Leo XIII ang pagtatalaga ng sangkatauhan sa banal na puso noong June 11, 1899. Si Padre Mateo Crowley Brovue, SSCC, ang bumuo ng idea ng pagluklok ng imahe ng banal na puso ni Jesus sa mga altar ng bahay. Upang dakilain ang tahanan sa banal na puso ni Jesus, ito ay nagsimula noong 1907. Mga bata, kailan nga ba nagumpisa ang debosyon sa banal na puso ni Jesus sa Pilipinas? Ipinakilala sa Pilipinas ang debosyon sa banal na puso ni Jesus ng mga Heswita noong 1856.
At ang simbahan ng San Ignacio sa Intramuros ay naging sentro ng debosyon sa banal na puso tuwing Biyernes. Noong 1872, ang debosyon sa banal na puso ay lalong lumaganap nang naitatag sa bansa ang samahan ng Apostleship of Prayer o Apostolado ng Panalangin na may layuning ihandog ang lahat ng iyong ginagawa araw-araw na kaisa ng puso ng ating Panginoon para sa nais niya. Ang paglawak ng kaharian para sa kaligtasan ng mga kaluluwa, ayon sa founder nito na si Reverend Francis X. Gautrelay, S.J. Ang unang parokya na itinalaga sa banal na puso ni Jesus ay itinatag sa Santa Mesa, Manila noong 1911. Ito ay unang pinangasiwaan ng mga Franciscan Capuchin Friars sa loob ng 50 taon hanggang sa ito ay ibinigay sa Archdiocese of Manila noong 1955. Maaaring nawasak ang simbahan ng San Ignacio sa Intramuros noon, pero ang debosyon sa banal na puso ni Jesus ay nagpatuloy na umunlad at kumalat ang debosyon sa buong bansa. Kaya nabiyayaan tayong magkaroon ng National Shrine of the Sacred Heart of Jesus at ito naman ay matatagpuan sa lungsod ng Makati. Ang sentro ng debosyon sa banal na puso ay ang paglalagay o enthronement ng imahe ng banal na puso ni Jesus sa ating mga tahanan. Sa pamamagitan nito, kinikilala natin si Jesucristo, ang hari ng ating puso. At gusto nating makita siya sa mga tahanan at buhay natin habang dinarasal ang act of consecration ng buong pamilya araw-araw. Kapag pinag-uusapan natin ang banal na puso ni Jesus, ibig sabihin nito ay ipinakita sa atin ni Jesus ang kanyang puso na puno ng pagmamahal at kabutihan na kailanman ay walang makakapantay. Siya ang perpektong modelo ng pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Kaya tuwing nakikita natin ang imaheng ito, pinagpapaalalahanan tayo ni Jesus na maging mapagmahal na tulad niya. At kung may nagawa naman tayong pagkakamali, ay humingi agad tayo ng tawad sa Kanya dahil Siya ay mapagpatawad. Panghuli, ang dakilang kapistahan ng banal na puso ni Jesus ay ipinagdiriwang sa buong mundo sa araw ng Biyernes kasunod ng piyesta ng Corpus Christi. Mga bata, tayo'y manalangin. Kabanal-banalang puso ni Jesus, kaawaan mo kami.